So, sa video na ito is pag-uusapan naman natin ay about sa aircon. Magbibigay ako dito ng tips sa inyo kung paano tayo makakatipid sa ating mga aircon. So lalong-lalo na kasi ngayon guys is summer na, no? So maraming gumagamit ng aircon dahil sobrang init na ng panahon ngayon. So bago natin to simulan guys is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Sa video na ito is pagbibigay ako ng mga tips kung ano yung mga kailangan nating gawin para maiwasan natin ang pagtaas ng konsumo natin ng mga kuryente. So, wag na natin itong patagalin guys. Meron akong 3 tips dito na pwede nyong subukan at gawin. Effective naman itong tips na to dahil madami nang gumagawa. So una na tips ko sa inyo is check nyo kaagad yung aircon nyo kung mataas yung thermostat. So pag halimbawa kasi yung aircon nyo is mababa lang yung thermostat o yung control ng lamig natin is may hirapan na magpalamig yung ating aircon at the same time ay mabagal itong palamigin yung kwarto natin. So ang aircon kasi natin guys parehas lang yan sa mga refrigerator natin. So meron ding condenser, meron ding compressors. Yung ating refrigerator kasi guys is nagpapalamig naman dun sa ating freezer. So dito sa aircon natin guys is binubuga niya mismo dun sa loob ng ating kwarto or saan natin inilagay yung ating mga aircon. So yun yung isang titignan natin kung nakataas ba yung ating thermostat. So yan yung isang titignan natin para hindi tayo kainin ng konsumo ng kuryente. So pagka 10 hours mo na gagamitin yung ating aircon is 10 hours din na umaandar yan na walang hinto. No? So kailangan na tignan natin kaagad, i-check natin kung nakataas yung ating thermostat. So sa pangalawa naman na tips ko sa inyo para makaiwas tayo sa malaki na konsumo or bill natin ng mga aircon is huwag tayong bukas ng bukas, no? So pag halimbawa nandun tayo sa kwarto, no? So pag nagbukas tayo, papasok yung init, makakadagdag yun ng heat load na tinatawag. So yung init na yon ay magraran na naman ng matagal yung aircon natin para palamigin yung kwarto natin. So ang aircon kasi natin guys is parehas lang yan sa mga refrigerator. Meron ding auto sensor yan. Kaya na-reach niya na yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating kwarto is nag-automatic na namamatay yan na kahit non-inverter yung ginagamit nyo. So marami kasi nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin na, Sir, lakas ba talaga sa konsumo ng kuryente natin ang non-inverter na aircon? So sa paggamit kasi natin, kung kakainin tayo sa malaki na konsumo natin ng kuryente ang aircon. Pagka gumamit tayo ng aircon, nasa isip na kagad natin or expect na natin na medyo may kataasan na talaga sa konsumo natin ng kuryente. Kasi nga, syempre may compressor or motor na gumagana dyan, parehas lang sa mga refrigerator natin. Iwasan natin guys na bukas tayo ng bukas para ma-meet niya na kaagad yung lamig. Kasi merong auto sensor yan na pagka sobrang lamig dun sa loob ng ating kwarto, is nag-automatic na namamatay. So, fan lang yung umaandar sa kanya. Yun naman yung mga kagandahan ng mga non-inverter natin na mga aircon. Iwasan na lang natin na bukas tayo ng bukas para hindi andar ng andar yung ating compressor. Isa pa na idagdag ko sa inyo is i-check nyo kung may leak na lumalabas. So, halimbawa, dun sa bintana nyo is merong nakabukas. Pag gumamit kasi tayo ng mga aircon guys, kailangan nakasilyado lahat yan. Nakasealed, no? So, yung gilid ng ating aircon, dapat may foam yan na walang labasan ng hangin. Dun sa bintana naman natin, lagyan mo ng tape yan, yung wala ding lalabas na hangin. Kasi pagka may lumalabas na lamig doon sa ating bintana, is andar pa rin ng andar yung ating compressor kasi hindi pa niya marireach or mapupuno yung lamig na kailangan niyang ilagay dun sa ating kwarto. Pagka ang bahay mo naman is hindi siya nakakisame, no? O walang kisame dun sa taas, at gumagamit ka ng aircon, so dagdag din yan na laki ng konsumo natin ng kuryente. So pag gumamit tayo ng mga aircon natin guys is kailangan na kulob na walang lumalabas na hangin or lamig dun sa ating kwarto. So kailangan ipakisame mo muna bago ka bumili ng ating aircon. Ang last na tip ko sa inyo dito is kailangan na bilhin mo na aircon is tama dun sa sukat ng horsepower. So pag bibili kasi tayo ng mga aircon natin is kailangan nating i-consider kaagad yung luwag ng paglalagyan natin ng mga aircon.
So marami kasing mga Pilipino, mga bumibili ng mga aircon is tinitignan lang nila yung brand at yung mura. So tinatanong lang nila dun sa mga bilihan kung ano daw yung mga mura na mga aircon. Marami na rin akong na-encounter nung nagtatrabaho pa ako sa mga appliances na karamihan kasi sa mga Pilipino is nagtatanong sila kung ano daw yung mura na bilihin nila na aircon. Pagka binigyan mo naman sila ng 0.5 kasi yun yung pinakamura, yun pala, yung sukat pala ng kwarto nila is nasa 1 horsepower or nasa 12 square meter. Kasi ang 0.5 na horsepower kasi guys, nasa 9 square meter lang yung kaya niyang palamigin hanggang 10 square meter. So halimbawa, yung kwarto nyo is nasa 9 square meter. At yung kwarto na yon is madaming mga appliances like mga TV, refrigerator at mga tao pa na nakatira dun sa kwarto na yon. Siyempre, yung init kasi ng tao, yung temperature ng tao is makakadagdag yun ng init o yung heat load na tinatawag. So mas maganda na pagka pang 1 horsepower yung kwarto na yon, halimbawa 10 square meter or 12 square meter yung kwarto mo, dahil 1 horsepower yon, is mag-add ka na lang ng 0.5. So, ang bibilhin mo is 1.5. No? I-add natin kasi yung heat load ng mga appliances or yung nakatira dun sa kwarto na yon. So, yan yung kailangan nating isaalang-alang guys, kasi pagka na undersize ka sa horsepower dun sa inyong kwarto, is yan yung kakain ng konsumo ng kuryente nyo. So, yan lang yung mga tips ko sa inyo guys. Lagi nyong tatandaan. No? Una, is i-check mo kaagad yung thermostat kung nakataas yan. So halimbawa, yung thermostat mo is nakababa lang siya, itaas mo para mas mabilis magpalamig. At the same time, mas mabilis mamatay yung ating compressor para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. Pangalawa is huwag kang bukas ng pinto. No? Bukas ka ng bukas, labas ng labas yung lamig, papasok ngayon yung mainit na hangin galing dun sa labas, dun sa ating kwarto is magdadagdag yun ng heat load. So yun yung magpapahirap dun sa ating compressor ng ating mga aircon. So doon tayo kakainin ng konsumo ng kuryente. So pangatlo is kailangan mo na i-check kaagad yung horsepower na kailangan mong ilagay doon sa kwarto nyo or doon sa area na paglalagyan mo ng mga aircon. Iingatan kasi natin dito is ma-undersize tayo. So pag na-undersize ka, halimbawa pang 1 horsepower doon sa kwarto nyo, nilagyan nyo lang ito ng 0.5 horsepower. Siyempre, tatakbo at tatakbo yung ating compressor. Andar ng andar yan, walang tigil yan. So, anong mangyayari? Kakainin tayo sa konsumo ng kuryente. So, ayan lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na konting tips dito sa ating video na to. Kung ano yung mga kailangan natin gawin para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente sa ating mga aircon. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang yung nakikita mong comment box yan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na gustong bumili at gustong makatipid sa konsumo nila ng kuryente sa kanilang mga aircon. Maraming salamat guys sa panonood at tatapos muna naman tong video na to. So mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.